Ang tagumpay ay hindi nagsisimula sa pera, talento o swerte. Nagsisimula ito sa mindset. Kapag tama ang pananaw, sumusunod ang disiplina, execution, resilience, at growth. Sa kulturang Pilipino, madalas tayong natatali sa hindi kaya at excuses, ngunit oras na para baguhin ang narrative. Ang librong ito ay gabay kung paano natin maisa sa buhay ang tamang mindset, mula sa personal na pagbabago hanggang sa collective success na nakaugat sa bayanihan. Simple, praktikal at direktang hakbang tungo sa mas disiplinado, matatag at matagumpay na Pilipino. Mindset natin, tagumpay natin. Kung handa ka na, simulan na natin. Chapter 1. Simula ng laban, mindset ang unang hakbang. Ano ang mindset at bakit ito ang pundasyon ng tagumpay? Sa bawat laban na hinaharap natin, mula sa simpleng pang-araw-araw na gawain hanggang sa malalaking pangarap, isang bagay ang palaging nauuna bago ang aksyon, ang mindset. Ang mindset ay ang paraan ng ating pag-iisip, ang lente kung paano natin tinitingnan ang mundo, ang sarili at ang ating kakayahan. Kung paano natin binibigyang kahulugan ang mga sitwasyon ay direktang nakakaapekto sa ating kilos, desisyon at sa huli, sa ating resulta. Kung ang isang tao ay naniniwala na kaya niyang magtagumpay, mas malaki ang posibilidad na gagawa siya ng mga hakbang tungo sa tagumpay. Ngunit kung ang paniniwala niya ay limitado, na hindi siya magaling, na hindi siya karapat-dapat, o na hindi siya makakaangat, kahit gaano pa siya katalino o kasipag, madalas ay nauuwi sa pagkabigo. Isipin natin ang mindset bilang pundasyon ng isang bahay. Kahit gaano kaganda ang disenyo ng bubong o dingding, kung mahina ang pundasyon, babagsak ito. Ganoon din sa buhay. Ang disiplina, resilience, at execution ay mahalaga. Ngunit kung wala tayong tamang mindset, hindi natin masisimulan ang laban. Mga karaniwang limiting beliefs ng mga Pilipino. Sa kulturang Pilipino, maraming paniniwala ang nakaugat sa ating kasaysayan, lipunan at pang-araw-araw na karanasan. Ang ilan sa mga ito ay nagiging limiting beliefs, mga paniniwalang pumipigil sa atin na maabot ang ating potensyal. Narito ang ilan sa mga karaniwang halimbawa. Hindi kaya. Madalas nating marinig ito kapag may bagong hamon. Kapag mahirap ang sitwasyon, ang unang reaksyon ay magduda sa sarili. Hanggang dito na lang tayo. Dahil sa kahirapan o kakulangan ng oportunidad, marami ang naniniwala na hindi na sila makakaangat. Swerte lang ang tagumpay. May mga naniniwalang ang tagumpay ay nakabase sa tiyamba, hindi sa disiplina at mindset. Hindi para sa atin yan. Kapag may nakikitang oportunidad, iniisip ng ilan na para lang ito sa mayaman, matalino o konektado. Baka mapahiya. Takot sa pagkakamali at hiya ang pumipigil sa marami na sumubok ng bago. Ang mga limiting beliefs na ito ay parang invisible chains. Hindi natin nakikita pero nakatali tayo. Kapag naniniwala tayong hindi kaya, hindi na natin sinusubukan. Kapag iniisip nating hanggang dito na lang, hindi na natin hinahanap ang paraan para makaalpas. Paano natin mababago ang narrative mula hindi kaya tungo sa kaya natin? Ang pagbabago ng mindset ay hindi isang overnight miracle. Isa itong proseso ng pagkilala, pagtanggap, at pagpapalit ng narrative. Narito ang ilang hakbang na maaari nating gawin. Isa, kilalanin ang limiting beliefs. Hindi natin mababago ang isang bagay na hindi natin nakikita. Kaya mahalagang tanungin ang sarili. Ano ang mga paniniwala ko tungkol sa sarili ko? Ano ang mga bagay na iniisip kong imposible? Kapag malinaw na ang mga limiting beliefs, mas madali itong baguhin. 2, palitan ang hindi kaya ng paano kaya. Kapag may hamon, imbes na agad sabihin na hindi kaya, subukan nating itanong, paano kaya? Ang simpleng shift na ito ay nagbubukas ng posibilidad. Halimbawa, imbes na hindi ko kaya magnegosyo,
Gawin itong paano kaya ako makakapagsimula ng maliit na negosyo. 3. Gumamit ng collective language. Sa kulturang Pilipino, malakas ang konsepto ng bayanihan. Kapag sinabi nating kaya natin, imbes na kaya ko, mas lumalakas ang loob. Ang mindset ng komunidad ay nagbibigay ng suporta at inspirasyon. 4. Maghanap ng role models. Maraming Pilipino ang nagtagumpay mula sa wala. Mga jeepney driver na naging negosyante, mga estudyanteng galing sa probinsya na nakapagtapos at nakapagtrabaho sa malalaking kumpanya. Ang kanilang kwento ay patunay na posible. Kapag nakikita natin ang mga halimbawa, mas madali nating paniwalaan na kaya rin natin. I reframe ang pagkakamali. Imbes na tingnan ang pagkakamali bilang kahihiyan, tingnan ito bilang learning tool. Ang narrative ay nagbabago mula sa nadapa ako tungo sa natuto ako. 6. Gumamit ng daily affirmations. Simple ngunit makapangyarihan ang paulit-ulit na pagbigkas ng positibong paniniwala. Halimbawa, kaya ko, kaya natin. Ang bawat hakbang ay papalapit sa tagumpay. Mga halimbawa ng narrative shift. Dating narrative. Hindi ako magaling sa Ingles, kaya hindi ako makakahanap ng magandang trabaho. Bagong narrative. Pwede akong magsimula sa basic English, mag-aral araw-araw, at unti-unting gagaling. Dating narrative. Wala akong pera para magnegosyo. Bagong narrative. Pwede akong magsimula sa maliit, magbenta online, at palaguin ito. Dating narrative. Baka mapahiya ako kung sumubok. Bagong narrative. Mas mabuti nang sumubok at matuto kaysa hindi ko man lang sinubukan. Filipino context. Mindset sa araw-araw. Kung titignan natin ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, makikita natin ang kapangyarihan ng mindset. Sa eskwela, ang estudyanteng naniniwalang kaya niyang pumasa ay mas nagsusumikap mag-aral. Sa trabaho, ang empleyadong naniniwalang may halaga ang kanyang ambag ay mas motivated magbigay ng best effort. Sa pamilya, ang magulang na naniniwalang kaya niyang bigyan ng mas magandang kinabukasan ang anak ay mas nagiging masipag at matatag. Mindset as the starting line. Kung iisipin natin ang buhay bilang isang marathon, ang mindset ang starting line. Hindi tayo makakatakbo kung hindi tayo tatayo at magsisimula. Ang disiplina, resilience, at growth mindset ay susunod na mga hakbang. Ngunit lahat ay nagsisimula sa paniniwala na kaya natin. Kapag binago natin ang narrative mula hindi kaya tungo sa kaya natin, nagiging posible ang mga bagay na dati ay imposible. Ang mindset ang unang hakbang at ito ang magtatakda kung hanggang saan tayo makakarating. Chapter 2. Disiplina, ang tunay na game changer. Pagkakaiba ng motivation versus discipline. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang motivation ang susi sa tagumpay. Kapag inspired tayo, mas madali tayong kumilos. Kapag may magandang speech na narinig o may nakitang success story, biglang tumataas ang energy level. Ngunit ang problema sa motivation ay ito. Panandalian lang siya, parang apoy na mabilis sumiklab pero mabilis ding nauupos. Samantalang ang disiplina ay parang uling na dahan-dahang nagbabaga. Hindi ito kasing exciting ng motivation, pero ito ang nagbibigay ng tuloy-tuloy na init. Ang motivation ay nakadepende sa emotion, samantalang ang disiplina ay nakadepende sa commitment. Motivation. Gusto kong mag-exercise kasi inspired ako ngayon. Disiplina. Mag-e-exercise ako kahit tamad ako, kahit walang gana kasi commitment ko ito. Kung tutuusin, mas mahalaga ang disiplina kaysa motivation. Dahil sa disiplina, nagiging consistent tayo. At sa consistency, nagbubunga ang tagumpay. Mga kwento ng disiplina sa pang-araw-araw na buhay. Filipino context. Hindi kailangang malaki ang halimbawa para makita ang kapangyarihan ng disiplina.
Sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, makikita natin ito. Magulang na nagtatrabaho araw-araw. Kahit pagod, kahit maliit ang sahod, tuloy-tuloy ang pagsusumikap para sa pamilya. Hindi dahil motivated sila araw-araw, kundi dahil may disiplina silang bumangon at magtrabaho. Estudyanteng nag-aaral kahit walang allowance. May mga kabataang naglalakad ng ilang kilometro papuntang eskwela. Hindi dahil inspired sila araw-araw, kundi dahil committed silang makapagtapos. Magsasaka na gumigising ng madaling araw. Kahit mahirap ang kondisyon, kahit minsan lugi, tuloy-tuloy ang pagtatanim. Disiplina ang nagtutulak, hindi lang motivation. OFW na nagtitipid at nag-iipon. Sa kabila ng lungkot at hirap sa ibang bansa, pinipili nilang magtiis at mag-ipon para sa kinabukasan ng pamilya. Ang mga kwentong ito ay patunay na ang tunay na game changer ay hindi ang motivation, kundi ang disiplina. Step-by-step strategies para gawing habit ang disiplina. Kung gusto nating gawing lifestyle ang disiplina, kailangan natin ng malinaw na sistema. Narito ang mga hakbang na makakatulong. 1. Magtakda ng maliit na hakbang. Hindi agad kailangan ng malalaking pagbabago. Simulan sa maliit. Kung gusto mong mag-exercise, magsimula sa 10 minuto araw-araw. Kung gusto mong mag-ipon, magsimula sa 20 piso kada araw. Ang maliit na hakbang ay mas madaling gawing habit. 2. Gumawa ng routine. Ang disiplina ay mas madaling ma-develop kapag may routine. Kapag paulit-ulit ang isang gawain sa parehong oras at lugar, nagiging automatic ito. Halimbawa, gumising ng alas 6 ng umaga, mag-journal ng 10 minuto, mag-exercise ng 20 minuto. 3. Gumamit ng accountability system. Mas nagiging matatag ang disiplina kapag may ibang tao na nagbabantay o sumusuporta. Pwede itong kaibigan, pamilya, o mentor. Kapag may nakakaalam ng goals natin, mas mahirap umatras. I-track ang progress. Ang simpleng pag-check ng progress ay nakakatulong para manatiling consistent. Gumamit ng calendar, notebook, o app para markahan ang araw na nagawa mo ang habit. Ang visual progress ay nagbibigay ng dagdag na motivation. 5. I-reward ang sarili. Hindi ibig sabihin na disiplina ay puro hirap. Pwede tayong magbigay ng maliit na reward kapag consistent tayo. Halimbawa, kapag nakapag-ipon ng 1,000 piso, bumili ng maliit na treat. Ang reward ay nagiging reinforcement ng habit. 6. Harapin ang temptations. Ang disiplina ay nasusubok kapag may tukso, kaya mahalagang maghanda ng strategy. Kung gusto mong mag-diet, huwag bumili ng junk food. Kung gusto mong mag-ipon, huwag dalhin lahat ng pera sa bulsa. Ang pag-alis ng temptation ay malaking tulong. 7. Mag-focus sa long-term vision. Kapag nahihirapan, isipin ang long-term goal. Ang disiplina ay hindi tungkol sa kasalukuyang hirap, kundi sa hinaharap na resulta. Halimbawa, nag-aaral ako ngayon hindi lang para pumasa, kundi para magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Filipino excuses versus discipline. Sa kulturang Pilipino, maraming dahilan kung bakit hindi natin nagagawa ang dapat gawin. Narito ang ilan. Wala akong oras. Pero kung titignan, maraming oras ang nauubos sa social media o TV. Pagod ako. Totoo, pero minsan ang pagod ay dahil sa kakulangan ng tamang routine. Bukas na lang. Ang paboritong excuse ng marami, ngunit ang bukas ay madalas nagiging never. Ang disiplina ang antidote sa excuses. Kapag may disiplina, kahit walang oras, gagawa ng paraan. Kahit pagod, kikilos pa rin. Kahit walang gana, tutuloy pa rin. Disiplina bilang ugat ng tagumpay. Kung babalikan natin ang mga kwento ng mga matagumpay na Pilipino, makikita natin na ang common denominator ay disiplina.
Hindi sila palaging motivated, pero palagi silang committed. Ang mga atleta na araw-araw nag-eensayo kahit umulan. Ang mga negosyanteng paulit-ulit na nabigo pero bumabangon. Ang mga guro na patuloy nagtuturo kahit kulang sa resources. Ang disiplina ang ugat ng lahat ng tagumpay. Practical exercises para palakasin ang disiplina. Narito ang ilang exercises na pwede nating gawin. Daily non-negotiable task. Pumili ng isang bagay na gagawin araw-araw kahit ano paman. Halimbawa, magbasa ng 10 minuto. Delayed gratification practice. Kapag gusto mong bumili ng isang bagay, hintayin ng 24 na oras bago magdesisyon. Nakakatulong ito para kontrolin ang impulsive behavior. Morning routine challenge. Gumawa ng routine sa umaga at sundin ito ng 30 araw. No excuse day. Pumili ng isang araw na walang excuse. Kahit anong mangyari, gagawin ang lahat ng nakaplano. Accountability partner. Maghanap ng kaibigan na magche-check sa progress mo. Disiplina sa konteksto ng bayanihan. Ang disiplina ay hindi lang personal, kundi collective. Kapag ang isang komunidad ay disiplinado, mas mabilis ang progreso. Kapag disiplinado ang mga motorista, mas maayos ang daloy ng trapiko. Kapag disiplinado ang mga estudyante, mas mataas ang kalidad ng education. Kapag disiplinado ang mga manggagawa, mas mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya. Ang disiplina ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat. Disiplina versus motivation. Ang huling paghahambing. Motivation. Panandalian, nakadepende sa emotion. Disiplina, pangmatagalan, nakadepende sa commitment. Motivation, madaling mawala kapag may problema. Disiplina, mas tumitibay kapag may problema. Motivation, nagsisimula ng action. Disiplina, nagpapatuloy ang action hanggang matapos. Conclusion, disiplina ang tunay na game changer. Kung mindset ang unang hakbang, ang disiplina ang tuloy-tuloy na lakad. Ang motivation ay parang simula ng sprint, pero ang disiplina ang nagpapatuloy hanggang matapos ang marathon. Sa buhay ng Pilipino, disiplina ang tunay na game changer. Ito ang nagdadala sa atin mula sa pangarap tungo sa realidad. Ito ang nagtatanggal ng excuses. Ito ang nagbibigay ng consistency. At ito ang ugat ng lahat ng tagumpay. Kung gusto nating magtagumpay bilang individual at bilang bansa, kailangan nating yakapin ang disiplina. Hindi ito glamorous, hindi ito exciting, pero ito ang susi. Mindset ang simula, disiplina ang tuloy-tuloy na laban. At sa kombinasyon ng dalawa, tagumpay ang ating destination. Chapter 3. Excuses vs. Execution. Bakit natural sa atin ang maghanap ng dahilan? Kung tutuusin, likas sa tao ang maghanap ng dahilan. Kapag nahaharap tayo sa hamon, mas madali ang magbigay ng paliwanag kung bakit hindi natin magagawa ang isang bagay kaysa aktwal na kumilos. Sa kulturang Pilipino, lalo itong nakikita dahil sa ating hiya culture, takot sa pagkakamali at minsan ay sa pagiging komportable sa kasalukuyang sitwasyon. Ang excuses ay nagiging defense mechanism. Kapag natatakot tayong mabigo, mas madali ang magsabi ng hindi kaya o bukas na lang kaysa sumubok. Kapag nahihirapan, mas madali ang maghanap ng external reason, traffic, kulang sa oras, kulang sa pera, imbes na aminin na kulang tayo sa aksyon. Ngunit ang problema sa excuses ay ito. Wala silang naidudulot na resulta. Ang dahilan ay hindi nagbubunga ng tagumpay. Ang execution lang, ang aktwal na pagkilos, ang nagdadala sa atin sa pagbabago. Mga Pinoy excuses at paano ito tatalunin. Maraming paboritong excuses ang mga Pilipino. Narito ang ilan sa mga pinakakaraniwan, kasama ang paraan para labanan ang mga ito. Wala akong oras. Reality, lahat tayo may 24 na oras. Ang tanong ay, paano natin ginagamit ang oras? Solution, gumawa ng time audit.
Tingnan kung ilang oras ang nauubos sa social media, TV, o walang saysay na gawain. Palitan ang mga ito ng produktibong aktibidad. Pagod ako. Reality, totoo, pero kadalasan ang pagod ay galing sa kakulangan ng tamang routine at rest. Solution: ayusin ang schedule ng tulog, maglaan ng oras sa exercise, at mag-manage ng energy. Bukas na lang. Reality, ang bukas ay madalas nagiging never. Solution: gumamit ng 2-minute rule. Kung kaya mong simulan ang isang bagay sa loob ng 2 minuto, gawin agad. Wala akong pera. Reality, totoo na may limitasyon, pero maraming bagay ang pwedeng simulan ng maliit. Solution: maghanap ng low-cost o free resources. Halimbawa, online learning, maliit na negosyo, o simpleng ipon. Baka mapahiya ako. Reality, ang hiya ay bahagi ng kultura, pero ito rin ang pumipigil sa atin. Solution: i-reframe ang hiya bilang learning opportunity. Mas mabuti nang matuto kaysa hindi sumubok. Framework ng do it now, not later. Kung gusto nating talunin ng excuses, kailangan natin ng malinaw na framework. Narito ang isang step-by-step system na pwede nating sundan. 1. Identify the excuse. Kilalanin muna kung ano ang dahilan na madalas mong ginagamit. Awareness ang unang hakbang. 2. Challenge the excuse. Tanungin ang sarili. Totoo ba talaga ito? O gawa-gawa lang para makaiwas? Kapag na-challenge ang excuse, nawawala ang kapangyarihan nito. 3. Break down the task. Madalas nagiging excuse ang laki ng gawain, kaya hatiin ito sa maliliit na hakbang. Halimbawa, imbes na isipin ang buong thesis, simulan sa isang paragraph. 4. I-apply ang 2-minute rule. Kung kaya mong simulan ang isang bagay sa loob ng 2 minuto, gawin agad. Ang simpleng simula ay nagiging momentum. 5. Lumikha ng do-it-now environment. Tanggalin ang distractions. Kung gusto mong mag-aral, alisin ang cellphone. Kung gusto mong mag-ipon, huwag dalhin lahat ng pera. 6. Reward execution. Bigyan ng maliit na reward ang sarili kapag nagawa ang task. Ang reward ay nagiging reinforcement. 7. Reward execution. Repeat until automatic. Kapag paulit-ulit na ginagawa ang do it now, nagiging habit ito. At kapag habit na, mas madali nang talunin ang excuses. Filipino context, excuses versus execution sa araw-araw. Makikita natin ang labanan ng excuses at execution sa pang-araw-araw na buhay ng Pilipino. Sa eskwela, maraming estudyante ang nagsasabing wala akong oras mag-aral. Pero may mga estudyante ring kahit walang allowance, naglalakad papuntang eskwela at nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng poste. Execution ang nagdala sa kanila sa tagumpay. Sa trabaho, may mga empleyado na laging late dahil sa traffic, pero may mga empleyado ring gumigising ng mas maaga para makaiwas sa traffic. Execution ang nagbigay ng advantage. Sa negosyo, maraming nagsasabing wala akong puhunan. Pero may mga Pilipino ring nagsimula sa maliit na online selling gamit lang ang cellphone. Execution ang nagpalago ng negosyo. Psychological roots ng excuses. Kung titingnan natin, ang excuses ay may psychological roots. Fear of failure. Takot na mabigo kaya mas madaling magbigay ng dahilan. Perfectionism. Kapag hindi perfect ang kondisyon, mas pinipiling huwag magsimula. Comfort zone. Mas gusto ng tao ang familiar kaysa uncertain. External locus of control. Paniniwalang ang buhay ay kontrolado ng external factors, hindi ng sariling action. Kapag naintindihan natin ang ugat ng excuses, mas madali itong labanan. Practical exercises para talunin ang excuses. Narito ang ilang exercises na pwede natin gawin. Excuse journal. Isulat ang lahat ng excuses na ginagamit mo sa isang linggo. Pagkatapos, i-analyze kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa.
Execution Challenge. Pumili ng isang gawain na matagal mo nang iniiwasan. Gawin ito agad sa loob ng 24 na oras. Accountability Partner. Maghanap ng kaibigan na magche-check kung ginagawa mo ang mga plano mo. Visualization Exercise. I-visualize ang sarili na nag-i-execute ng task. Ang mental rehearsal ay nakakatulong para mas madaling kumilos. No Excuse Day. Pumili ng isang araw na walang excuse. Kahit anong mangyari, gagawin ang lahat ng nakaplano. Excuses versus execution. Ang huling paghahambing. Excuses. Nagbibigay ng temporary relief pero walang resulta. Execution. Nagbibigay ng hirap sa simula pero may resulta sa huli. Excuses. Nakadepende sa takot at hiya. Execution. Nakadepende sa commitment at action. Excuses. Nagpapatigil sa progreso. Execution. Nagpapatuloy sa progreso. Collective impact ng execution. Kapag ang isang tao ay disiplinado at nag-e-execute, nakikinabang ang buong komunidad. Kapag ang estudyante ay nag-aaral, nagiging mas productive ang klase. Kapag ang empleyado ay nag-e-execute, nagiging mas efficient ang kumpanya. Kapag ang mamamayan ay nag-e-execute ng civic duties, nagiging mas maayos ang lipunan. Execution ay hindi lang personal, kundi collective. Conclusion, do it now, not later. Kung mindset ang simula at disiplina ang tuloy-tuloy na lakad, ang execution ang aktwal na hakbang. Ang excuses ay natural, pero hindi sila dapat maghari. Ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa kakayahan nating kumilos ngayon, hindi bukas. Sa bawat pagkakataon na pipiliin nating mag-execute imbes na mag-excuse, mas lumalapit tayo sa ating pangarap. Ang simpleng do it now ay nagiging lifestyle. At kapag ito ay naging habit ng bawat Pilipino, mas mabilis nating maaabot ang collective success. Excuses ay hadlang, execution ay tulay. Piliin natin ang tulay, piliin natin ang aksyon, piliin natin ang tagumpay. Chapter 4. Resilience. Bumangon. Kahit ilang beses madapa, ang kahalagahan ng pagkakamali. Bilang learning tool, sa buhay, hindi maiiwasan ang pagkakamali. Likas ito sa tao at sa bawat hakbang na ginagawa natin, may posibilidad na madapa. Ngunit ang tanong, paano natin tinitingnan ang pagkakamali? Para sa marami, ito ay tanda ng kahinaan. Para sa iba, ito ay kahihiyan. Ngunit kung babaguhin natin ang pananaw, makikita natin na ang pagkakamali ay isa sa pinakamahalagang learning tools na meron tayo. Kapag nagkamali tayo, natututo tayo kung ano ang hindi gumagana. Kapag nadapa, natututo tayo kung paano bumangon. Ang bawat pagkakamali ay nagbibigay ng aral na hindi matutunan sa teorya o libro. Ito ay practical, personal, at minsan masakit. Pero ito rin ang nagiging pundasyon ng tunay na paglago. Isipin natin ang isang bata na natutong maglakad. Ilang beses siyang nadapa bago tuluyang nakalakad ng matatag. Kung ang bata ay tumigil sa unang pagkadapa, hindi siya matutong maglakad. Ganoon din sa atin. Ang resilience ay ang kakayahang bumangon kahit ilang beses madapa. Mga halimbawa ng resilience mula sa local heroes at ordinaryong tao. Sa kulturang Pilipino, maraming kwento ng resilience na nagbibigay inspirasyon. Hindi lang ito makikita sa mga kilalang personalidad, kundi pati sa mga ordinaryong tao. Jose Rizal at ang kanyang laban sa kolonyalismo. Kahit paulit-ulit na pinigilan, tinuligsa at binantaan, hindi siya tumigil sa pagsusulat at pakikipaglaban para sa kalayaan. Ang kanyang resilience ang nagbigay ng lakas sa buong bansa. Mga survivors ng bagyo at kalamidad. Sa tuwing may malakas na bagyo, baha o lindol, makikita natin ang mga Pilipino na bumabangon muli. Kahit nawasak ang bahay, kahit nawala ang kabuhayan, muling nagtutulungan at nagtatayo ng panibagong buhay. OFWs na nagtiis sa hirap ng ibang bansa,
Sa kabila ng lungkot, diskriminasyon at pagod, patuloy silang nagsusumikap para sa pamilya. Ang kanilang resilience ang nagiging tulay para sa mas magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Mga estudyanteng nag-aaral sa ilalim ng poste ng ilaw. Kahit walang kuryente, kahit kulang sa resources, hindi sila sumusuko. Ang kanilang resilience ang nagdadala sa kanila sa tagumpay. Ang mga kwentong ito ay patunay na ang resilience ay hindi lang tungkol sa malalaking laban, kundi pati sa pang-araw-araw na pakikibaka. Practical exercises para palakasin ang mental toughness. Kung gusto nating maging resilient, kailangan nating palakasin ang ating mental toughness. Narito ang ilang practical exercises na makakatulong. 1. Reframe failures. Kapag nagkamali, huwag tingnan ito bilang katapusan. Tingnan ito bilang feedback. Halimbawa, imbes na bumagsak ako sa exam, gawin itong natutunan ko kung saan ako mahina at doon ako magfo-focus. 2. Practice gratitude. Ang pasasalamat ay nagbibigay ng lakas sa gitna ng problema. Kapag natututo tayong magpasalamat kahit sa maliliit na bagay, mas nagiging matatag tayo. 3. Stress management techniques. Gumamit ng breathing exercises, meditation, o simpleng paglalakad. Ang tamang stress management ay nakakatulong para hindi tayo matalo ng emotion. 4 na set micro goals. Kapag malaki ang problema, hatiin ito sa maliliit na hakbang. Ang bawat maliit na tagumpay ay nagbibigay ng lakas para magpatuloy. 5. Build a support system. Ang resilience ay mas matibay kapag may kasama. Maghanap ng kaibigan, pamilya, o mentor na magbibigay ng suporta. 6. Learn from role models. Basahin ang kwento ng mga taong resilient. Ang kanilang karanasan ay nagbibigay ng inspirasyon at gabay. 7. Self-reflection. Maglaan ng oras para mag-journal. Isulat ang mga pagkakamali, aral, at plano. Ang self-reflection ay nakakatulong para mas maintindihan ang sarili. Filipino context, resilience sa araw-araw. Makikita natin ang resilience sa pang-araw-araw na buhay ng Pilipino. Sa traffic, kahit araw-araw na nakikipagsiksikan, patuloy pa rin tayong pumapasok sa trabaho. Sa kahirapan, kahit kulang ang kita, patuloy pa rin tayong nagsusumikap at nag-iipon. Sa pamilya, kahit may problema, patuloy pa rin tayong nagmamahal at nag-aalaga. Ang resilience ay nakaugat sa ating kultura. Ang konsepto ng bayanihan ay isang anyo ng collective resilience. Kapag may problema, nagtutulungan tayo. Kapag may sakuna, nag-aambagan tayo. Psychological roots ng resilience. Kung titignan natin, ang resilience ay may psychological roots. Optimism. Ang paniniwala na may pag-asa kahit mahirap ang sitwasyon. Self-efficacy. Ang paniniwala na kaya nating kontrolin ang ating buhay. Emotional regulation. Ang kakayahang kontrolin ang emotion sa gitna ng problema. Purpose. Ang pagkakaroon ng malinaw na dahilan kung bakit tayo bumabangon. Kapag malakas ang mga psychological roots na ito, mas matibay ang resilience. Resilience versus giving up. Ang huling paghahambing. Giving up. Tumitigil sa unang pagkakamali. Resilience. Bumabangon kahit ilang beses madapa. Giving up. Nakadepende sa takot at hiya. Resilience. Nakadepende sa commitment at purpose. Giving up. Nagpapatigil sa progreso. Resilience. Nagpapatuloy sa progreso. Collective impact ng resilience. Kapag resilient ang isang tao, nakikinabang ang buong komunidad. Kapag resilient ang estudyante, nagiging inspirasyon sa klase. Kapag resilient ang empleyado, nagiging asset sa kumpanya. Kapag resilient ang pamilya, nagiging matatag ang komunidad.
Resilience ay hindi lang personal, kundi collective. Konklusyon, bumangon. Kahit ilang beses madapa. Kung mindset ang simula, disiplina ang tuloy-tuloy na lakad, at execution ang aktwal na hakbang, ang resilience ang kakayahang magpatuloy kahit mahirap. Ang excuses ay natural, pero ang resilience ang nagsasabi, kahit ilang beses madapa, babangon pa rin. Sa bawat pagkakamali, may aral. Sa bawat pagkadapa, may pagkakataon para bumangon. Ang resilience ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging matatag. Resilience ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy. Resilience ang nagdadala sa atin sa tagumpay. Resilience ang nagsasabi, bumangon tayo kahit ilang beses madapa. Chapter 5. Growth Mindset. Walang hanggan ang pagkatuto. Fixed mindset versus growth mindset. Sa larangan ng psikolohiya, madalas pinag-uusapan ang dalawang uri ng mindset, fixed mindset at growth mindset. Ang fixed mindset ay paniniwala na ang ating kakayahan ay nakatakda na. Kung matalino ka na. Kung mahina ka na. Walang puwang para sa pagbabago. Samantalang ang growth mindset ay paniniwala na ang kakayahan ay maaaring umunlad sa pamamagitan ng pagsusumikap, tamang estratehiya at tuloy-tuloy na pagkatuto. Fixed mindset. Hindi ako magaling sa math, kaya hindi ko nasusubukan. Growth mindset. Hindi pa ako magaling sa math, pero matututo ako kung magsasanay. Ang tanong pagkakaiba ay nasa salitang hindi pa. Ang growth mindset ay nagbibigay ng posibilidad. Hindi ito nagsasara ng pinto, kundi nagbubukas ng daan. Paano natin magagamit ang curiosity at openness sa pagbabago? Ang curiosity o pagkamausisa ay natural sa tao. Kapag bata pa tayo, palagi tayong nagtatanong, bakit umiilaw ang araw? Bakit umiiyak ang aso? Ngunit habang tumatanda, kadalasan ay nawawala ang curiosity dahil sa takot sa hiya o sa paniniwalang alam ko na. Kung gusto nating magkaroon ng growth mindset, kailangan nating ibalik ang curiosity. Ang openness o pagiging bukas sa bagong ideya ay mahalaga rin. Kapag sarado ang isip, hindi tayo natututo. Kapag bukas ang isip, mas marami tayong natutuklasan. Narito ang ilang paraan para magamit ang curiosity at openness. Mag-aral ng bago araw-araw, kahit simpleng bagay, isang bagong salita, isang bagong recipe, isang bagong skill. Makinig sa iba. Ang bawat tao ay may kwento at aral. Kapag nakikinig tayo, natututo tayo. Subukan ng hindi pa nasusubukan. Kung palagi tayong nasa comfort zone, hindi tayo lumalago. Huwag matakot sa pagkakamali. Ang curiosity ay madalas nagdadala sa pagkakamali, pero ito rin ang nagdadala sa discovery. Mga paraan para gawing lifestyle ang continuous learning. Kung gusto nating gawing lifestyle ang continuous learning, kailangan natin ng malinaw na sistema. Narito ang ilang hakbang. 1. Magtakda ng learning goals. Hindi sapat ang generic na gusto kong matuto. Kailangan specific. Halimbawa, matututo akong magbasa ng financial statement sa loob ng 3 buwan. 2. Gumamit ng learning resources. Maraming libreng resources ngayon. Online courses, YouTube tutorials, e-books. Hindi na excuse ang kakulangan ng pera. 3. Maglaan ng oras araw-araw. Kahit 30 minuto lang kada araw, malaking tulong na. Ang tuloy-tuloy na pag-aaral ay mas mahalaga kaysa biglaan pero minsanan lang. 4. I-apply ang natutunan. Ang learning ay hindi kumpleto kung hindi ina-apply. Kung natututo ka ng bagong skill, gamitin ito agad. 5. Mag-reflect. Mag-journal tungkol sa natutunan. Ang reflection ay nagpapalalim ng pag-unawa. 6. Magturo sa iba.
Kapag nagtuturo tayo, mas lalo nating naiintindihan ang natutunan. Ang pagtuturo ay bahagi ng continuous learning. Filipino context. Growth mindset sa araw-araw. Makikita natin ang growth mindset sa pang-araw-araw na buhay ng Pilipino. Sa eskwela, ang estudyanteng naniniwalang kaya niyang matuto kahit mahirap ang subject ay mas nagsusumikap. Sa trabaho, ang empleyadong bukas sa bagong training ay mas nagiging competitive. Sa negosyo, ang negosyanteng handang mag-adapt sa bagong teknolohiya ay mas nagtatagumpay. Sa pamilya, ang magulang na willing matuto ng parenting strategies ay mas nagiging epektibo. Mga halimbawa ng growth mindset sa lokal na konteksto. Mga guro sa public schools, kahit kulang sa resources, patuloy silang nag-i-innovate, gumagamit ng recycled materials, gumagawa ng creative teaching methods. Mga small entrepreneurs, kahit maliit ang puhunan, natututo silang gumamit ng social media marketing. Mga kabataan sa probinsya, kahit walang access sa malalaking libraries, natututo sila sa internet at nagiging competitive sa global stage. Psychological roots ng growth mindset. Ang growth mindset ay nakaugat sa ilang psychological principles. Neuroplasticity. Ang utak ay may kakayahang magbago at matuto kahit sa adulthood. Self-efficacy. Ang paniniwala na kaya nating matuto at magbago. Intrinsic motivation. Ang desire na matuto hindi lang para sa reward, kundi para sa personal growth. Resilience. Ang kakayahang bumangon sa pagkakamali at magpatuloy sa pagkatuto. Practical exercises para palakasin ang growth mindset. Narito ang ilang exercises na pwede nating gawin. Not yet exercise. Kapag nahihirapan, sabihin sa sarili, hindi pa ako magaling dito. Ang not yet ay nagbibigay ng posibilidad. Learning journal. Isulat araw-araw ang natutunan, kahit maliit lang. Skill challenge. Pumili ng isang bagong skill kada buwan. Feedback practice. Humingi ng feedback sa iba at tanggapin ito bilang learning tool. Curiosity walk. Maglakad sa paligid at obserbahan ang mga bagay na hindi mo pa napapansin. Teach back. Kapag may natutunan, ituro ito sa iba. Growth mindset versus fixed mindset. Ang huling paghahambing. Fixed mindset. Naniniwalang nakatakda na ang kakayahan. Growth mindset. Naniniwalang kaya pang umunlad ang kakayahan. Fixed mindset. Takot sa pagkakamali. Growth mindset. Nakikita ang pagkakamali bilang learning tool. Fixed mindset. Sarado sa bagong ideya. Growth mindset. Bukas sa curiosity at openness. Collective impact ng growth mindset. Kapag ang isang tao ay may growth mindset, nakikinabang ang buong komunidad. Kapag ang estudyante ay may growth mindset, nagiging mas competitive ang klase. Kapag ang empleyado ay may growth mindset, nagiging mas innovative ang kumpanya. Kapag ang pamilya ay may growth mindset, nagiging mas matatag ang relasyon. Kapag ang bansa ay may growth mindset, nagiging mas mabilis ang progreso. Conclusion, walang hanggan ang pagkatuto. Kung mindset ang simula, disiplina ang tuloy-tuloy na lakad, execution ang aktwal na hakbang, at resilience ang kakayahang bumangon, ang growth mindset naman ang pagpapatuloy ng pagkatuto. Ang growth mindset ay nagsasabi, hindi pa ako magaling pero matututo ako. Ang continuous learning ay lifestyle, hindi event. Kapag ginawa nating habit ang pagkatuto, mas nagiging matatag tayo, mas nagiging competitive, at mas nagiging handa sa anumang hamon. Walang hanggan ang pagkatuto, walang limit ang paglago, at kapag bawat Pilipino ay may growth mindset, mas mabilis nating maaabot ang collective success. Chapter 6 Collective Success. Tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Paano nakakaapekto ang mindset ng komunidad sa individual? Kapag pinag-uusapan natin ang tagumpay,
Madalas nakatuon ang pansin sa individual, kung paano siya nagsusumikap, nagdidisiplina, at bumabangon sa pagkakamali. Ngunit sa kulturang Pilipino, hindi hiwalay ang individual sa komunidad. Ang mindset ng isang tao ay malakas na naaapektuhan ng mindset ng kanyang pamilya, kaibigan, kapitbahay, at lipunan. Kung ang komunidad ay may positibong mindset, mas malaki ang posibilidad na ang individual ay magtagumpay. Halimbawa, kung ang barangay ay may kultura ng pagtutulungan, mas madali para sa isang kabataan na magkaroon ng suporta sa kanyang pag-aaral. Kung ang pamilya ay may mindset ng pag-iipon at pagplaplano, mas malaki ang tsansa na ang anak ay matutong maging responsable sa pera. Sa kabilang banda, kung ang komunidad ay puno ng negativity at limiting beliefs, nahihirapan ang individual na lumago. Kapag ang kultura ay hanggang dito na lang tayo, mas mahirap para sa isang tao na mangarap ng mas mataas. Kaya mahalaga ang collective mindset. Ito ang nagbibigay ng lakas, inspirasyon, at direksyon sa bawat miyembro ng komunidad. Konsepto ng bayanihan bilang success multiplier. Isa sa pinakamalakas na simbolo ng collective success sa Pilipinas ay ang bayanihan. Traditional itong nakikita sa paglipat ng bahay kubo, kung saan sama-samang binubuhat ng mga kapitbahay ang bahay upang ilipat sa bagong lugar. Ngunit higit pa sa literal na pagbubuhat, ang bayanihan ay sumisimbolo ng pagtutulungan, pagkakaisa at collective effort. Sa modernong panahon, makikita pa rin ang bayanihan sa iba't ibang anyo. Sa kalamidad, kapag may bagyo o lindol, sama-sama ang komunidad sa relief operations. Sa education, kapag may batang nangangailangan ng tulong, nag-aambagan ang mga guro, magulang, at kapitbahay. Sa negosyo, kapag may maliit na tindahan, sinusuportahan ng komunidad sa pamamagitan ng pagbili ng produkto. Sa social media, kapag may nangangailangan ng tulong, mabilis kumalat ang bayanihan sa pamamagitan ng online fundraising. Ang bayanihan ay hindi lang pagtulong, kundi success multiplier. Kapag nagtutulungan, mas mabilis ang progreso. Kapag sama-sama, mas malaki ang resulta. Building support systems, pamilya, kaibigan, mentors. Kung gusto nating magkaroon ng collective success, kailangan nating magtayo ng support systems. Ang support system ay grupo ng mga tao na nagbibigay ng tulong, inspirasyon, at accountability. Una, pamilya. Ang pamilya ang unang support system ng bawat Pilipino. Kapag may supportive na pamilya, mas matibay ang individual. Ang simpleng encouragement ng magulang ay nakakapagbigay ng lakas sa anak. Ang pagtutulungan ng magkakapatid ay nagiging sandigan sa oras ng problema. Dalawa, kaibigan. Ang kaibigan ay nagbibigay ng emotional support. Kapag may kaibigan na naniniwala sa atin, mas lumalakas ang loob natin. Ang peer group ay nakakaapekto sa ating mindset. Kung ang kaibigan ay masipag, mas nagiging masipag din tayo. Kung ang kaibigan ay puro excuses, mas nahahawa tayo sa excuses. Tatlo, mentors. Ang mentors ay nagbibigay ng guidance at wisdom. Sila ang mga taong mas nauna sa atin sa landas ng tagumpay. Kapag may mentor, mas mabilis nating natutunan ang mga aral na hindi natin kailangang matutunan sa mahirap na paraan. Filipino context, collective success sa araw-araw. Makikita natin ang collective success sa pang-araw-araw na buhay ng Pilipino. Sa barangay, kapag may clean-up drive, mas malinis ang paligid. Ang collective effort ay nagdudulot ng mas magandang kapaligiran. Sa eskwela, kapag nagtutulungan ang mga estudyante sa group project, mas maganda ang resulta. Sa trabaho, kapag nagtutulungan ang mga empleyado, mas mabilis ang productivity. Sa pamilya, kapag nagtutulungan ang magulang at anak sa household chores, mas maayos ang tahanan. Practical exercises para palakasin ang collective success. Narito ang ilang exercises na pwede nating gawin. Community goal setting.
Magtakda ng collective goals sa barangay o grupo. Halimbawa, magkaroon ng zero plastic waste sa loob ng 3 buwan. Accountability groups. Gumawa ng maliit na grupo na magche-check sa isa't isa. Halimbawa, study group o fitness group. Mentorship programs. Maghanap ng mentor o maging mentor sa iba. Volunteer work. Sumali sa community service. Ang volunteerism ay nagpapalakas ng collective success. Family meetings. Maglaan ng oras para magplano bilang pamilya. Ang collective planning ay nagiging gabay sa lahat. Psychological roots ng collective success. Ang collective success ay nakaugat sa ilang psychological principles. Social identity. Ang paniniwala na bahagi tayo ng isang grupo. Collective efficacy, ang paniniwala na kaya ng grupo na magtagumpay. Shared purpose, ang pagkakaroon ng iisang layunin. Emotional contagion, ang emotion ng isa ay nakakahawa sa iba. Kapag malakas ang mga psychological roots na ito, mas matibay ang collective success. Collective success versus individual success, ang huling paghahambing. Individual success, nakatuon sa sarili. Collective success, nakatuon sa grupo. Individual success, limitado sa personal na effort. Collective success, pinalalakas ng bayanihan. Individual success, nagbibigay ng personal na resulta. Collective success, nagbibigay ng mas malaking resulta para sa lahat. Konklusyon, tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Kung mindset ang simula, disiplina ang tuloy-tuloy na lakad, execution ang aktual na hakbang, resilience ang kakayahang bumangon, at growth mindset ang tuloy-tuloy na pagkatuto, ang collective success naman ang pagsasama-sama ng lahat ng ito para sa mas malaking resulta. Ang tagumpay ng isa ay hindi hiwalay sa tagumpay ng lahat. Kapag ang isang Pilipino ay nagtagumpay, nakikinabang ang buong komunidad. Kapag ang komunidad ay nagtagumpay, mas nagiging matatag ang bansa. Tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Tagumpay natin, tagumpay ng bayan. At sa collective success, mas mabilis nating maaabot ang vision ng isang mas disiplinado, resilient, at matagumpay na Pilipino. Chapter 7. Mindset natin, tagumpay natin. Paglalagom ng lahat ng prinsipyo. Sa mga naunang kabanata, pinag-usapan natin ang iba't ibang aspeto ng mindset na nagdadala sa tagumpay. Mula sa simula ng laban kung saan ang mindset ang pundasyon, hanggang sa disiplina bilang tunay na game changer, sa pagpili ng execution kaysa excuses, sa resilience na bumabangon kahit ilang beses madapa, sa growth mindset na walang hanggan ang pagkatuto, at sa collective success na nagpapakita ng kapangyarihan ng bayanihan. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang kumpletong larawan ng kung paano natin maisasabuhay ang mindset ng tagumpay. Ang bawat prinsipyo ay hindi hiwalay sa isa't isa. Ang mindset ay nagsisimula sa paniniwala, ang disiplina ang nagpapatuloy, ang execution ang nagdadala ng action, ang resilience ang nagbibigay ng tibay, ang growth mindset ang nagpapatuloy ng pagkatuto, at ang collective success ang nag-uugnay sa lahat para sa mas malaking resulta. Kapag pinagsama-sama, nagiging mindset natin. Tagumpay natin, isang holistic na pananaw na hindi lang para sa individual, kundi para sa buong komunidad. Call to action. Paano natin maisasabuhay ang mindset ng tagumpay? Ang teorya ay mahalaga, ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyayari lamang kapag isinabuhay natin ang mga prinsipyong ito. Narito ang ilang konkretong hakbang na maaari nating gawin. 1. Simulan sa sarili. Ang mindset ng tagumpay ay nagsisimula sa individual. Tanungin ang sarili, ano ang mga limiting beliefs ko? Paano ko sila mababago? Gumawa ng personal commitment na palitan ang hindi kaya ng kaya natin. 2. Magtakda ng disiplinadong routine. Hindi sapat ang motivation. Gumawa ng routine na magpapatibay ng disiplina.
Halimbawa, gumising ng maaga, maglaan ng oras sa pag-aaral, mag-ipon araw-araw. Ang routine ay nagiging backbone ng tagumpay. 3. Piliin ang execution kaysa excuses. Kapag nahaharap sa gawain, piliin ang do it now. Huwag hayaang manaig ang excuses. Ang simpleng aksyon ngayon ay mas mahalaga kaysa perpektong plano bukas. 4. Yakapin ang resilience. Kapag nadapa, bumangon. Kapag nagkamali, matuto. Ang resilience ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging matatag. 5. Gawin lifestyle ang continuous learning. Maglaan ng oras araw-araw para matuto ng bago. Gumamit ng curiosity at openness. Ang growth mindset ay nagbibigay ng lakas para mag-adapt sa pagbabago. 6. Palakasin ang collective success. Makibahagi sa bayanihan. Magtulungan sa pamilya, kaibigan, at komunidad. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Vision ng isang mas disiplinado, resilient, at matagumpay na Pilipino. Kung may sasabuhay natin ang mindset ng tagumpay, ano ang magiging larawan ng Pilipino sa hinaharap? 1. Disiplinado. Isang Pilipino na may routine, may commitment, at may consistency. Hindi umaasa sa motivation, kundi nakabatay sa disiplina. 2. Resilient. Isang Pilipino na hindi natitinag sa problema. Kahit ilang beses madapa, bumabangon pa rin. Ang resilience ay nagiging natural na ugali. 3. Matagumpay. Isang Pilipino na hindi lang nagtatagumpay para sa sarili, kundi para sa pamilya at komunidad. Ang tagumpay ay collective, hindi individual. 4. Growth-oriented. Isang Pilipino na patuloy na natututo. Bukas sa bagong ideya, handang mag-adapt at handang magbago. 5. Bayanihan-driven. Isang Pilipino na naniniwala sa kapangyarihan ng pagtutulungan. Ang collective success ay nagiging lifestyle. Filipino context, mindset ng tagumpay sa lipunan. Kapag ang mindset ng tagumpay ay naisabuhay ng bawat Pilipino, makikita natin ang pagbabago sa lipunan. Sa education, mas maraming estudyante ang nagtatapos dahil sa disiplina at resilience. Sa ekonomiya, mas maraming negosyo ang umuunlad dahil sa execution at growth mindset. Sa pamayanan, mas malakas ang bayanihan dahil sa collective success. Sa pamilya, mas matatag ang relasyon dahil sa disiplina at pagtutulungan. Practical exercises para sa collective action. Narito ang ilang exercises na pwede nating gawin bilang komunidad. Barangay Learning Program. Mag-organize ng community classes para sa skills development. Family Discipline Challenge. Gumawa ng family routine at sundin ito ng isang buwan. Community Resilience Project. Magplano ng disaster preparedness program sa barangay. Growth Mindset Campaign. Maglunsad ng awareness program tungkol sa continuous learning. Bayanihan Volunteer Day. Magtakda ng isang araw kada buwan para sa collective volunteer work. Psychological roots ng collective mindset ng tagumpay. Ang collective mindset ng tagumpay ay nakaugat sa ilang psychological principles. Shared identity, ang paniniwala na tayo ay bahagi ng isang mas malaking grupo. Collective efficacy, ang paniniwala na kaya ng grupo na magtagumpay. Emotional contagion, ang positibong emotion ng isa ay nakakahawa sa iba. Purpose alignment, ang pagkakaroon ng iisang layunin para sa lahat. Mindset natin, tagumpay natin. Ang huling paghahambing. Mindset, ang paniniwala na kaya natin. Disiplina, ang consistency ng action. Execution, ang pagpili ng action kaysa excuses. Resilience, ang kakayahang bumangon. Growth mindset, ang tuloy-tuloy na pagkatuto. Collective success, ang bayanihan bilang success multiplier. Kapag pinagsama-sama, nagiging holistic framework para sa tagumpay. Konklusyon.
Mindset natin, tagumpay natin. Ang lahat ng prinsipyong tinalakay ay nagtatagpo sa isang malinaw na mensahe. Ang tagumpay ay hindi lang personal, kundi collective. Ang mindset ng tagumpay ay hindi lang para sa individual, kundi para sa buong komunidad. Kapag bawat Pilipino ay may tamang mindset, disiplina, execution, resilience, growth mindset, at collective success, mas mabilis nating maaabot ang vision ng isang mas disiplinado, resilient, at matagumpay na bansa. Mindset natin, tagumpay natin. Tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. At sa sama-samang pagsasabuhay ng mindset ng tagumpay, mas maliwanag ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.